that you are a God. Can't stop but praise your name. Amazing love displays at a cross. You are the only one who could ever do that thing. Your life you gave away for us to have away. Jesus, my God, you are my everything. Unafraid I am, for you are with me, Lord, holding my hand, so I won't be lost. Reaches out for me. You died for my sin and shame. Never thought of yourself that you are a God. Can't stop but praise your name. Amazing love displays at a cross. You are the only one who could ever do that thing. Your life you gave away for us to have away. Jesus, my God, you are my everything. Can't stop but praise your name. Amazing love displays at a cross. You are the only one who could ever do that thing. Your life you gave away for us to have away. Jesus, my God, you are my can't stop but praise your name. Amazing love displays at a cross. You are the only one ever do that thing. Your life you gave away for us to have away. Jesus, my God, you are my everything, oh Lord, my everything. We praise you. Can't stop praising you. We praise you, Lord. Can't stop praising you. Oh, everything. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I've failed so many times. I've been trying everything on my own. I wasted so many years. I've been hurt and was left behind till you came and saved me. So now I sing to you. Hold me closer to you. I
pagka ikaw ay anak ng Diyos, maga pa lang hinahanap mo na siya. Maga pa lang maririnig na ng Lord ang boses mo. Nananalangin ka, papunta sa Kanya ang prayer. Bakit alam mo na yun ang dapat na gawin? My God is on time, He's never late, never too early. I believe He is all powerful, merciful, He is almighty. Ano ipag-aalala mo kung ano katatakot mo? Alam mo matuwid ka, wala kang ginagawa masama. Ang taong matuwid, hindi mo kayang takutin, hindi mo kaya na mag-alala. Ano man sitwasyon, hindi mo matatakot siya. Alam niya wala siyang kasalanan, alam niya matuwid siya. Come to the altar. Let's go to the altar, church. Arms are open wide. Forgiveness was born with the precious blood of Jesus Christ. Sa oras po ito mga kapatid, sa ating pong opening Bible reading, ito po ay hango sa isang paborito po natin na Psalms chapter 40 verses 1 to 2. I waited patiently for the Lord, and He inclined to me. Inclined means He turned to me, napansin niya ako, and heard my cry. Bakit nangyari yun mga kapatid? Sapagkat David waited patiently. Papapansin niyo, puro past tense. Ito yung ginawa ko, nag-intay ako ng buong pasensya sa Diyos. Kaya napansin ako ni Lord, at narinig niya ang aking mga hikbi. Verse 2. He also brought me up, past tense po, out of a horrible pit. Hinugot niya ako, kinuha niya ako mula sa hukay, out of the miry clay, mula sa putik, galing sa ilalim. And He set my feet upon a rock. Kung ito po yung hukay nandito sa ilalim ko, hinugot ng Panginoon si David at inilagay po dito. Kung ito po yung rock, inangat siya at nilagay siya dyan. And the verse says, He established my steps. Yung luluray-luray ko, susuray-suray na lakad na ganon, dahil nag-intay ako ng buong pasensya sa Panginoon. Kinuha niya ako mula sa hukay at inilagay niya ako dito sa bato para maging establisido ang tayo ko, ang lakad ko. Sa paligid po natin mga kapatid, makikita po natin marami ng hukay na naghihintay. Mga bitag, mga dilim. Marami na pong umiiyak. Marami na pong takot na takot. Pero, ang sabi po dito, ang paghihintay sa Panginoon ay may napapala. May napapala. I waited patiently. Dahil may pag-asa tayo. Umaasa tayo mga kapatid sa kabila po ng gera na ito. Ito'y matatapos. May katapusan. Umaasa din tayo na sa kabila ng gera na ito, may pinagtitiwalaan po tayong napakamakapangyarihang Diyos. Nasasanggahin po ang mga dumadating na problema sa atin. Maaring may mababawasan sa atin, pero hindi tayo mauubos. Maaring may konting masasaktan, pero hindi po tayo masasagad. Yan po yung waiting patiently hanggang mapansin po tayo ng Panginoon. And He heard my cry. Yan po yung kagandahan ng tayo'y pumupunta sa gawain. Alam niyo po, dahil yung presence ng Lord ay nagiging insulation. Alam niyo po, pag sinabing insulation, yun yung bumabalot sa'yo.
para hindi tayo masunog. Bumabalot sa atin ang presence ng Lord. Kaya pag wala po ang presence ng Lord, aatakihin na po tayo ng takot. Yung ating lakad, susuray-suray na yan. Pero pag andyan ang presence ng Lord at ang paghihintay, ay kayang-kaya po tayo hugutin ng Diyos mula sa hukay at lagay ng Panginoon here on the rock that is higher than I. At ang paghihintay, mga kapatid, your waiting is your worship. It's not your singing. It's not your worshiping song with songs. Yun yung worship mo. Yun yung alam nating worship. Kakanta ko. But your waiting is already your worship. Turn your waiting into worship. You will feel the insulation. Mararamdaman nyo yung may sumasangga sa puso mo. Matatakot ka na. Pero mapipigilan yan because you have turned your waiting to worship. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka sa lahat. Amin kang sinasamba, Panginoon, sa oras na ito. At minsan pa, Panginoon Diyos, nagpapasalamat kami, Lord, na meron kami ganitong tagpuan na kung saan, Panginoon Diyos, kumakapit kami at naghihintay sa masaganang presensya mo na ikaw ay magpaparamdam sa lahat ng mga kaluluwa na nandirito, Panginoon. Alam mo, Lord, at tinitiyak namin na, Lord, itong mga nangyayari sa paligid, marami po ang nauuga ng mga anak mo. Pero alam din namin, Panginoon, kapag kami naghihintay sa iyo, lalo na sa iyong pagliligtas sa amin, we are so very much insulated, Lord. At alam namin na kapag ang aming paghihintay ay gagawin po namin pagsasamba sa iyo, ay malalampasan po namin, Panginoon, anuman, Lord, na pinagdadaanan ng buong mundo. Because you will establish our steps. You will lead us on the rock that is higher than I. You will set both our feet upon the rock. You are that rock. Salamat, O Diyos, wala kami ibang hangad kundi ang maramdaman, Panginoon, ang overflowing, masagana, Panginoong Diyos. Umahapaw na presence mo, Panginoon, mula pa lang ngayon hanggang matapos, Lord. Hindi lang na dito na iwan ang presensya mo, mababaon namin hanggang buong isang linggo to. May kinukut-kut-kut kaming presence mo, Lord, mula Monday hanggang Saturday, hanggang magkita-kita ulit kami. Una, pangalawa, Panginoon, magbabaon na naman kami ng banal na salita mo. Na alam namin paano gagamitin mo, Lord, ang aming mahal na bishop bilang isang messenger mo, Lord. Siya, Lord, ang gamitin mo upang maging modern prophet sa amin. Paratingin mo, Lord, sa amin ang message mo sa pamamagitan po niya. Punasan mo po siya, Panginoon Diyos, ng iyong banal na langis. The anointing, O God. Triple portion of the anointing, O God. Malaya, Panginoon, makarating sa amin, Lord, ang message mo. Lalo't higit sa ngayong panahon, malaya kang pumilos. This is your worship program, Lord, not ours. This is your church, Lord. Sa iyo po ito. Malaya ka, Lord. Ang kinin ng bawat isa na nandiritong nakatayo, ang kinin mo kami bilang sa iyo because we all belong to you, God. We all worship you to the highest. We glorify your name and everything about you we glorify. We give you honor, praises, thanks. In the name of Jesus Christ, lahat po ay magsabi ng Amen. Are you all ready to praise? Come on. Filled with the Spirit, he was born to prophesy. The prophet Jeremiah, he would lift his voice and cry, "Be quiet, folks commanded, go home and leave us alone." But how can you be quiet when
continue praising the Lord, church. The one who gave us mercy, forgiveness, and grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Let's say, singing hallelujah. There's no chain on me. Thank you, Jesus. You have set me free. You welcome me in, call me by name. Was dead in my sin, now I'm dancing on that grave. Hallelujah. It really is amazing grace. Thank you, Jesus. Was grace that taught my heart to fear and raised my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Say, singing hallelujah. There's no chain on me. Thank you, Jesus. You have set me free. You welcome me in, call me by name. Was dead in my sin, now I'm dancing on that way. Hallelujah. It really is amazing grace. It really is. It really is. It's amazing grace. I'll testify of what He did. He gave me life. I'm born again. My heart is free. My soul is saved. It really is amazing grace. I'll testify of what He did. He gave me life. I'm born again. My heart is free. My soul is saved. It really is amazing grace. It really is. It really is. It really is amazing grace. It really is. It really is. Sing hallelujah. Hallelujah. There's no chain on me. Thank you,
When I, in awesome wonder, consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my
Salamat uli sa umagang ito, Panginoon. Sa pagkakataong binigay mo sa amin, O Diyos, na muli kang purihin, muli ka itaas, Ama. Alam namin, Panginoon, na ikaw'y kasama namin sa oras na ito, Diyos. Nandoon ka sa amin, O Lord, at sinasamahan mo kami parang sa ganoon, Diyos, madama namin ang iyong presensya, Ama. Patuloy mo padama ang presence mo sa amin, O Diyos, pagkat yun ang kalakasan namin lahat, Panginoon. Yun ang nag-aalis ng aming kabigatan, Panginoon ko. Ang presence mo, Panginoon, pinaka-importante sa lahat, O Diyos. At tulad mo dumaloy sa bawat isa sa amin, nandirito, Panginoon ko. At mag-glorify ka, Panginoon ko. O Diyos ng buhay. Salamat po ulit, Panginoon ko. Sa pagkataong itong pinagkaloob mo sa amin na kami magkatipon sa lugar na ito. Sa kabila, Panginoon ko, na hindi maganda nangyayari sa buong paligid, O Lord. Nandirito mga anak mo, Panginoon ko. Patuloy na nagpupuri sa iyo, Lord. Patuloy na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Patuloy na umaasa sa iyo, Panginoon. Patuloy na nananampalataya sa iyo, Panginoon. Sapagkat wala kami ibang pwedeng kapitan, kundi ikaw na lamang, Panginoon ko. Sa iyo kami kakapit, Panginoon. Alam namin, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Hindi mo kami bibitawan, O Lord. Hindi mo kami iiwanan, Panginoon ko. At alam namin, susupply mo, Lord, ang lahat ng aming kailangan po. Proteksyonan mo kami, Panginoon. Ano man ang mangyari sa mundong ito, Panginoon ko. Kaya buong puso't nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon ko. Sa pagkataong ito, Diyos, na muli ka namin maitaas at muli kami makapakinig na yung salita, Ama. Nabuksan mo po puso't isipan namin, O Diyos, para maunawaan namin ang lahat na sasabihin mo po sa araw na ito. Salamat na marami, Lord, pati sa lahat na nagsidalo, Panginoon ko. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay, purihin ang Diyos, mga kapatid, at salamat po sapagkat hindi nyo binigo ang ating Lord na sa kabila ng pagtaas ng mga lahat ng bilihin, pagtaas ng pamasahe, ay nandirito pa rin kayo at patuloy tayo nananampalataya sa Lord. At yun ang tama na dapat natin gawin po at yun ang dapat natin gawin po. Tatandaan po ninyo, mientras naghihirap ang mundo, lalo tayong lumapit sa Lord. Mientras naghihirap ang mundo, lalo tayong kumapit sa ating Panginoon po. Ayun po ang wisdom, mga kapatid, ng ating Lord. Yun ang wisdom ng ating Diyos. Ang wisdom hindi yung pagkaganyan, hirapan, lumalayo tayo. Huwag kayong gagawa ng distansya sa ating Lord. Kailangan nakatutok tayo sa ating Lord. Tutok na tutok tayo sa ating Lord. Dahil sa ganito mga pagkakataon po at sa lahat ng pagkakataon, wala tayong maasahan, kundi ang Diyos na lang po ang maasahan natin po. Wala na po iba. It's only God, the hope of the nation or the hope of the whole world. Not only the nation. Siya na lang po ang pag-asa po natin. At naniniwala ako, mga kapatid, na yung nangyayari sa ngayon po ay hindi pa po yan. Marami pa po magaganap na hindi natin magugustuhan. Pero huwag na kayong magtaka dahil lahat ng yan ay nakalagay po sa banal na aklat. At yan naman po ay senyalis po na iniintay natin po ay talagang napakalapit na po dumating at any moment ay nandyan ang ating Panginoon po. Kasi pagkatong ito ang pag-aaralan natin, medyo delikado yung pag-aaralan natin. Kaya pakinggan nyo maigi para maintindihan po natin, maigi maunawaan po natin po. That's why yung paliwanag ko po, medyo more in Tagalog po ito. Kasi para maintindihan natin maigi po. Kasi para maunawaan nyo ang prophecy, medyo may konting eschatology yung tatalakayin natin po para at least may idea kayo kung ano nagaganap po. Basically po, ito niya talakay namin pag SFD, mga workers and leaders, pastors. Pero sa inyo kailan talakayin po para alam niyo kung ano nangyayari ngayon sa kapaligiran at kung ano na mangyayari. In the book of Matthew chapter 24, Verse 32. Now learn this parable from the fig tree. When its branch has already become tender and puts forth leaves, you know that summer is near. So you also when you see all these things, know that it is near at the door. As surely I say to you, this generation will by no means pass away till all these things take place. And our subject today is entitled End Times Part 2. Nakaraan, Part 1, ngayon po ay Part 2 ang ating tatalakayin po. You may all be seated, please. Please, pakiusap lang po. Lahat po, pakiusap lang.
Makinig tayo maigi po para maintindihan natin ang bawat sasabihin po ng Lord sa umagang ito. Kasi ito related po doon sa nangyayari ngayon po dyan sa Iran. Kaya kailangan alam natin ito, bakit ito nangyayari, at ano relasyon nito mga kapatid dito sa church o sa coming ng ating Panginoon. Okay now, always remember that Israel is the center global attention. Andyan ang attention po ng buong mundo. Because Israel is the nearest timetable of God concerning His coming. Pinakamalapit na palatandaan sa pagbabalik ng ating Lord. Aside from deception about false prophets, aside from wars, pestilences, famines, earthquakes in various places, the nearest sign is about what the Lord Jesus Christ said in the book of Matthew 24, 32 to 33. Now learn this parable from the fig tree. Parable from the fig tree. Ang details po nito ay tatalakayin ni Pastor Lud sa GBS para malaman niyo ibig sabihin ng fig tree talaga. When its branch has already become tender and puts forth leaves, you know that summer is near. Next verse. So you also, when you see all these things, pag nakita niyo lahat ng bagay na ito, ano yon? Mamaya talakayin natin. Know that it is near, at the doors. Malapit na, nasa pintuan na. Now, karamihan sa mga explanation po, dito Matthew 24, 32 to 33, ay sign about the destruction of Jerusalem noong 70 AD, nawasak ang Jerusalem. Kasama po yung Matthew 24:7 about yung signs, lahat ng yan. Doon nire-refer po itong verse na ito about the fig tree. Pero iba naman po, ang view nila dito, this fig tree which refers to the nation of Israel. Pag sinabing fig tree, Israel, ibig sabihin po, nire-refer sa Israel, can be found in Hosea 9:10. Related ito sa rapture day. Yun naman ang sabi na iba. This fig tree na sinabi ng Lord ay related sa rapture day. Why? Bakit sinabing ganon? Sa verse 38-42, Matthew 24, for as in the days before the flood, they were eating, drinking, marrying, giving in marriage until the day that Noah entered the ark. In other words, ang tao, ordinary days. Parang gano'n, nagkakainan, kinakasal, ganun lang ang sitwasyon. Next. And did not know until the flood came and took them all. Took, take note the word took. Them all away. So also will the coming of the Son of Man. Ganun din ang pagbabalik ng anak ng tao, tulad ng panahon ni Noah. Next. Then 2 men will be in the field. One will be taken. Kaya na sinabi, took. Ngayon naman, one will be taken. Past tense na isa. And the other left. Isa kukunin, isa maiiwan. 2 women will be grinding at the mill. One will be taken, and the other left. Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. Malinaw po, your Lord is coming. Now, pero ang isa na iba rito po, ito pong verse na ito ay tungkol po sa destruction ng Jerusalem in 70 AD. Yung daw soldiers, Roman soldiers, pinasok sila po, kukunin yung mga soldiers, yung nasa bahay, yung isa kukunin, yung isa iiwan, isa kukunin, isa iiwan. Yung iba naman po, it's like the judgment. Itong binigay na halimbawa tungkol kay Noah, it's like the judgment of God during the time of Noah when God destroyed the earth or the world. In Matthew 24, 36, 39, binasa na natin kanina. Sinabi po, isa kukunin, isa po ay aalisin. Isa may iiwan, isa kukunin. Isa taken, isa left. Yun yung sinabi ng Bible. Now, ito po nire-refer ng iba sa destruction ng Jerusalem. Ito Roman soldier, kukunin niya isa iiwan. Kukunin niya isa iiwan. Ngayon, ginamit po sa verse 39, yung salitang took. Ang ginamit doon, took ang ginamit o take sa present at took sa past tense.
Pero sa Luke 17:26-27, ano ginamit ng Bible? Next. And it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. Days of the Son of Man. Hindi sinabing days of judgment. They ate, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. Hindi sinabing took, destroyed them all. Winasak silang lahat. Pero sa kanila, yung one is to be taken ay para sa i-judge sa baha. Kukunin yung isa para i-judge sa baha, yung isa may iiwan. Ganun ang mangyayari. Yung isa naman iiwanan para i-preserve. Yan ang sabi nila, during the time of Noah. Parang ibig sabihin, yung mapapahamak kukunin at ilalagay sa isang lugar at pagkatapos malulunod sila ron at yun namang si Noah i-preserve naman. Pero ang tanong, saan ba ginudge yung mga namatay during the time of Noah sa baha? Saan sila? Sila ba kinuha sa ibang lugar pa para gamitin yung salitang taken? Tinake sila, kinuha sila, nilagay sa ibang lugar, tsaka sila ginudge, or doon mismo sa lugar na yon, nang dumating ang baha, doon sila namatay. Doon sila namatay. Walang kinuha po doon. Wala pong taken doon. Walang kinuha, dadalhin doon sa baha, o dadalhin sa isang lugar, doon babahain. Walang ganon. Right there and there, doon sa lugar po nila mismo, dumating ang baha at sila po ay nalunod. Kaya yung stand na yun, na kukunin para dalhin doon para i-judge, hindi po totoo. Wala po sa katotohanan. Si Noah naman na-preserve dahil inutusan ng Lord. Sa Genesis 7:1-2, come to the ark. Pumasok ka sa ark. Kasama lahat, pati pair by pair, mga hayop, papasukin mo. Kaya siya na-spare. Pero judgment yung naganap during the time of Noah, hindi. Meron judgment talaga kasi namatay nga eh. Hindi sa mga taken, kundi doon sa mga naiwan ang ginudge. Hindi yung kinuha, kundi yung mga naiwan, nandoon, di naniwala, doon sila namatay. Hindi kinuha, doon mismo namatay sila. Doon mismo sa labas ng arka, naiwan sila, kanya dead sila lahat. Hindi po kinuha para i-judge sila. Nakunawan po natin. Now, basically, lahat na niniwala na hindi rapture yon, they believe that church will undergo the Great Tribulation. Naniniwala silang dadanas ng Great Tribulation ang church. Although yung iba, hindi naman. Pero they believe na yung fig tree dito ay about the sign before the judgment of God or before the destruction of Jerusalem. Yun daw yung sign ng fig tree. Well, pwede rin natin i-consider. Pwede rin po. Kasi ang tanong ng mga disciples sa verse 3 ay, kailan tungkol sa destruction ng Jerusalem? Kailan magaganap? Kailan magaganap ang pagbabalik mo? Kasama yung pagbabalik mo. Ano ang signs ng pagbabalik mo? Ano ang signs ng end of the age, end of the world? Ano ang signs? So tatlo yung tanong nila eh. Destruction of Jerusalem, yung pagbabalik ng Lord, at saka pa yung pagkagunaw ng mundo. Kanya kasama yung pagbabalik ng Lord, hindi natin pwedeng alisin po yun doon sa signs. Now, hindi nga lang pwedeng example yung salitang taken during the time of Noah when God destroyed the world. Pinaliwanag ko na kanina. Kasi tungkol na sa coming ni Lord, ang pinag-uusapan doon sa verse na yon. But since ang stand natin ay rapture will take place before the 7-year tribulation, bago mag-tribulation, nara-rapture tayo ng Lord, that means Matthew 24 ay lumilitaw na 2 events ang magaganap po. Sa Matthew 24:30 ito magaganap. Huli ito. Rapture muna. Ito huli. Pagkatapos ng Great Tribulation, ito na po. Then the sign of the Son of Man, may sign, will appear in heaven. And then all the tribes of the earth will mourn and they will see. They will see the Son of Man. Makikita nila dumarating ang Lord, coming on the clouds of heaven with power and great glory. So hindi po rapture ito. Ang rapture hindi makikita ang Lord. Hanggang doon na siya sa alapaap, sasalubungin po natin. So this speaks about the second coming of the Lord after the Great Tribulation. Yun po yun. Pagkatapos ng Great Tribulation, darating ang Lord, kasama na po tayo. The Lord will come with the saints. Kasama tayo, darating po para banatan lahat yung kalaban ng Israel. Now, ang second po na message sa Matthew 24, sa Matthew 24, 39, 41, and did not know until the flood came and took them all away, and also will the coming of the Son of Man.
Hindi sinabi dito, took them all, and also will the judgment of the Son of Man be. Hindi po judgment, coming ang binanggit dito, ang pagbabalik ng ating Lord. And of course, hindi natin pwede i-relate doon sa second coming na makikita siya. Why? Tingnan ninyo, next verse. Then 2 men will be in the field. Walang signs. Hindi malaman kung kailan. Ang second coming ng Lord na kasama tayo, may signs. Matatapos mo na yung 7 years tribulation. Right after that 7 years, bababa, Lord, kasama po tayo. Kaya may time frame. Ito wala po. Bigla po ito. Yung isa may iiwan, yung isa ay mawawala, yung isa may iiwanan. Next. And 2 women, ganun din po. Yung isa ay kukunin, yung isa ay may iiwanan. So, refers to rapture day. Since sa rapture side tayo, let's talk about the history of Israel. Doon tayo sa side, sa rapture day, at naniniwala tayo, hindi tayo dadanas ng 7 years tribulation. Hindi po. Now, let's talk about, doon tayo sa rapture day, let's talk about the history of Israel, then i-relate natin ngayon sa fig tree. Now, eto na po. Israel started with Abraham and the promise of God to him that his descendants would become a great nation. Ang descendants mo magiging dakila, dadami kayo. Ito nga, kasama tayo. By is of faith, descendants of faith. Second, the 3 patriarchs, ang mga patriarka po ng Israel. Pag sinabi patriarchs, refer to the founding fathers of Israel nation. Sila talaga mga founder ng Israel po. Si Abraham, nangunguna po, tinawag siya. Then Isaac, anak ni Abraham. Ngayon si Isaac nanganak, si Jacob po. The son of Isaac, si Jacob. And they are considered the ancestors of the Israelites. And it symbolizes leadership and ancestral heritage in the biblical context. Kaya tinawag na patriarchal. Third, yung 12 sons of Jacob, which is called the 12 tribes of Israel. Ang pangalan ni Jacob, Israel. Genesis 32. Nakapagbuno siya sa theophany ng ating Lord ay pinalitan ang pangalan niya. You will be called Jacob, hindi na Jacob, kundi Israel ang tawag sa iyo. Doon ang galing ang pangalan ng Israel. And fourth is the nation formation in Exodus. Paano pinorma sa Exodus ang Israel? Israel became a nation under God's law. Naging nation yan, take note naging nation under God's law. Sa batas ng law, pero hindi sa batas ng gobyerno, hindi sa batas ng tao. Sa batas ng Diyos. Exodus 19:5-6. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom. You shall be a kingdom of priests and a holy nation. Dinedeklara ko kayo ay magiging holy nation. Magiging nation kayo. Ang Diyos ang nag-declare. And these are the ones. Take note yung nag-declare ang Lord sa kanila. Kasi babalikan natin mamaya yan. These are the words which you shall speak to the children of Israel. Yung tungkol sa kanilang pagiging nation po, ang una nag-declare ang Diyos. Now, ang panglima, the kingdom of Israel, a united kingdom. Pag sinabi united, hindi pa po nabubukod ng north and south na Israelites po. Ito po ay united kingdom, si King David and King Solomon. Ano mahala po rito? Noong 1000 to 586 BC, pababa po yon. Now, and then the kingdom was divided, na-divide na Israel. Yung Israel po ay north, ang tawag sa north sila, at yung Judah naman po ay sa south. Kaya nahati ang Israel. Pero Israelites po, parehas yan. Next is the sorrow and punishment and destruction of Israel. Ano-ano yung hirap na dinanas nila? Pakinggan nyo maigi, kasama yan. They became first, slave sila sa Egypt for 400 years, alipin sila. Pangalawa, yung punishment sa kanila, every time they disobeyed God. Pag di sinundan ng Lord, pinarurusahan sila. Pangatlo, yung mga Jews, mga Hudyo po, mga Israelites were exiled to Babylon. Sila'y pinatapon sa Babylon. If I'm not mistaken, about 70 years sila ron. 586 to 400 BC.
Ganun katagal po. Now, during the time of Jesus Christ, noong 70 AD, ang Rome po, they destroyed Jerusalem. Ang Jews po na scattered, kumalat sila. Ang tawag doon, diaspora, ang tawag po. Nakangalat sila. Jews live across Europe, sa Middle East, kumalat sila, and beyond, marami pa ibang bansa, nangalat ang mga Hudyo. Kahit sa Pilipinas po, marami Hudyo nung araw po. Now, during the time, Jesus Christ po yon, nagkaroon ng ganun po, nangalat sila, mention those who were killed. Yung iba po, napatay, sa madaling sabi. In other words, the Jews were decimated or eliminated. Talagang destroyed. They were destroyed. They were conquered by their enemies po. They lost everything. They lost their houses, their properties, and everything they had was lost. Lahat. Yung buong 1900 na yon, they were scattered around the world. 1,900 years, nakakalat sila sa buong mundo. Ganun katindi inabot po ng mga Israelita. Now, in 1940s, si Hitler naman po and the Nazis came and started to slaughter. Pinagpapatay po 6 million Jews in a very brutal way. Sila po nilalagay sa gas chamber, ubutubad sila, pinapatay sila ron, binabaril sa ulo, parang hayop lang kung barilin sila. Ganun ang dinanas ng 6 million Jews na yun po. Noong oras na yun. Meaning, Israel is like a fig tree. Fig tree without fruits, without leaves, dry. Dahil doon sa nangyayari sa kanila, almost dead yung pong fig tree na yun because of what they experienced from their enemies. Yung na-experience sila, para silang fig tree na dry, na walang pakinabang, walang bunga, walang dahon, wala ni anuman, tuyot na tuyot sila. However, after the World War II, pagkatapos ng World War II, and the Holocaust, ang Holocaust yun, yung pinatay yung 6 million Jews, Israel became a nation, modern nation. Naging modern nation na sila. Sa Old Testament, they were nation in the sense that God declared them as a nation. Ang Diyos ang nag-declare na nation sila. Pero noong 1948, May 14, Israel was declared a nation by David Ben-Gurion, the leader of the Jewish Agency in Tel Aviv. And the United Nations members voted for Israel to be declared a nation. So siguro yun po, pag-declare niya na isang nasyon na ang Israel, sinundan ng United Nations, inapprove ng United Nations po. And it has been prophesied in the book of Ezekiel 37, yung valley of bones na sinasabi doon. Ezekiel 37:11. And he said to me, Son of man, those bones, kasi kalat-kalat yung, hiwa-hiwalay sila. Bones are the whole house of Israel. Yan yung whole house of Israel. They indeed say, our bones are dry. Our hope is lost. Ayun. Bones are dry. Parang leaves are dry. Hope is lost. And we ourselves are cut off. Parang silang pinutol talaga sa atin, Lord. Patay sila, parang fig tree sila, wala talaga po. At sila yung bones na hiwa-hiwalay. Pero, nung sinabi ng Lord na magkaroon ng wing na buo sila, yun po yung pagbuo ng nation ng Israel. Now, the regathering of Israel, and also in Isaiah 66:8, yan po ay hinula na rin. Who has ever heard of such things? Who has ever seen things like this? Can a country be born in a day? Ang isang bansa ba pwedeng ipanganak ng isang araw lang? Panganak, ang sinabi. Or a nation be brought forth in a moment? Ang isang nasyon biglang magkaroon na lang sa isang iglip, nandun na agad? Yet no sooner is Zion in labor. Ang Jerusalem ay nagle-labor. Ang Israel ay nagle-labor. Then she gives birth to her children. Na parang manganganak na isang bata ay papanganak niya. Ano ibig sabihin nun? Yung lahat ng sinapit nilang matitindi na yung kasama na po doon sa Holocaust na yun ang pinagpapatay ng 6 million Jews. Yun ang type ng kanilang pagle-labor po. Why? Ipapanganak na ang isang bansa. Dahil pagdating ng 1948, pinanganak na yung bansang nation of Israel. Lumitaw na po ang Israel. Naunawaan po natin. Kaya lang nag-labor sila ng matagal. Sa hirap na inabot nila. That means, Israel now is like fig
fig tree that blooms and has many leaves at maraming bunga. Yan na ngayon ang Israel. In the sense that Israel is one of the most productive and powerful countries, mainly in military. Matindi po economy nila. Mayaman po ang bansang Israel. Nakita nyo kung mambomba ito, bali wala sa kanila mga missiles na yun. Ang daming pera nila, may langis sila kung di ako nagkakamali. Ganun sila binlas sa loob. Kanya nag-bloom nga sila eh. Nag-bloom sila, nag-boom din sila. At kinilala sila. They're like a brave warriors with advanced military weapons or equipment. Ganun ang nangyari sa kanila. While the signs, ito nangyayari sa kanila from 1948, nangyayari sa kanila hanggang sa ngayon po, habang yung signs sa Matthew 24:7 tungkol sa war, pestilences, earthquakes, continues becoming intense. Talagang tumitindi yung signs po. But we may observe that the Lord Jesus Christ said sa verse 32. Ano sabi niya gano'n? Now learn this parable for the fig tree. When its branches already become tender and put forth leaves, you know that summer is near. Malapit na ang summer. Okay, now, kung titignan natin maigi po sa verse 33. So you also, when you see all these things, know that it is near at the doors. Ano sabihin nun? Sa isahin natin. When you see all these things, ano yung makikita na yun? What are those things na makikita po? The signs before the coming of the Lord. Pag nakita niya yung mga wars, yung famines, yung pestilences, yung mga earthquakes na yan, and the fig tree, kasama sa sign, and the destruction of Jerusalem, kasama rin po. Pag nakita, ibig sabihin, malapit siyang darating. Pero ang question, if fig tree in this verse is included as one of the signs before the judgment, hindi before the coming of the Lord, before the judgment, ayon sa iba, judgment yung fig tree na yon, at hindi sa coming of the Lord, eto ang tanong. What is something unusual about literal fig tree? Ano bang bagay doon na hindi pangkaraniwan sa fig tree para isama mo doon sa signs? Yan ang tanong ngayon. Sinama mo sa signs and judgment, bakit? Ano ba? Something unusual dyan. Yan ang tanong ngayon. It bears leaves during spring, nandyan ang leaves. It bears fruit during late spring, nandyan yan. Ibig sabihin, taon-taon namumunga yan, taon-taon namumunga, taon-taon nagdadahon yan. Yan po ang nangyayari sa fig tree. While ang war, pestilences, ang famine, ang earthquakes are unpredictable and disastrous. Yan po ay hindi malam kung kailan at matindi po ang disaster na binibigyan niyan. That's why the fig tree in this verse is referring to Israel and it has to do with Christ coming. May kinalaman din po. Bukod sa may kinalaman ng judgment po, ang destruction of Jerusalem, may kinalaman din po sa pagbabalik ng ating Lord. Because when Israel started to bloom and have leaves, nung magkaroon na ng dahon dahil umasenso na nga, in the sense that they prosper and they were able to nagkaroon ng modern equipment sila, military weapons, such as mga radars, mga missiles, mga drones, na talagang sila lang ang meron ng iba, mga kapatid. I believe even nuclear weapon meron po yan. Naniniwala po. Then the modern war started as a war against Arab nation. Diyan na pumasok ang modern war ngayon. Na parang nyo nakikita sa mga Star Wars na yun, dyan yung mga makikita. And wars is against Iran. Matindi yung gera nila sa Iran. Sa ngayon, napakatindi. Bakit? Ito na po, makinig kayo maigi. According to some information, the war between Israel, US, and Iran is the war mentioned in Jeremiah 49:36. Yan daw yung war na binanggit sa Jeremiah 49:36. Tingnan natin. I will bring enemies, sabi ng Diyos sa Persia, sa Elam. Ano yung Elam? Ang Elam po, ang southern Iran sa ngayon po. And I will bring enemies from all direction. Lahat ng direksyon meron. And I will scatter the people of Elam. Mangangalat ang people of Elam, na Persia, na sa ngayon po ay Iran. Mangangalat kayo up to the four winds. And they will be exiled to countries around the world. Marami na nakaalis po sa Iran kung saan sila nandun nga. Ang UK po, ang dami Iranian sa UK po. Ang dami Iranian sa ibang bansa po. All direction na sinabi dito. All direction signify God's sovereign and power force over nature and nations. Ganun katindi ang power ng Lord sa mga bansa to denote divine judgment.
para magbigay siya ng judgment sa mga ito. Ngayon, kung i-repair sa war sa ngayon, na nagaganap ngayon, halos lahat ng Arab countries ay galit na sa Iran. Even countries in Europe and even in Asia, nagagalit sa pagtaas ng kasulian, tsaka binobomba sila, hindi naman sila kasama. In fact, UAE tsaka Saudi Arabia, ayon sa balita, and other Arab countries ay lihim na sumali na sa war. Sa magitan ng pinayagan nila, US base sa kanila, na umatake talaga. At kung hindi ako nagkamali, alam ko may financial support din sila dyan. Dahil mayayaman po yung bansa nga. Kaya hindi na ubusan ng pera ang US. In other words, nakasuporta na sila. Lihim sila sumusuporta na. And take note, no part of this nation of Iran is untouched. Walang parte ng Iran na hindi binanatan. Meron mga ilang nalang, pero siguradong durog po. Why? Bakit kailangan madurog ang Iran? Jeremiah 49:37, NLT. I myself will go with Elam's enemies. Ako mismo sasama ro sa kalaban ng Elams o Persia o ng Iran. Doon sa kalaban nyo, Iran, sasama ako doon. Hindi sa Iran sasama doon sa kalaban ng Iran. And enemies to shatter it. To shatter it. Dudurugin po talaga. In my fears and anger. Why? Nakikita ng Lord na nangyayari sa bansa nila. Nakikita nila kung paano nila alipinin yung kanilang mga mamamayan po. Kanya sila nagrarally dahil 40 years sila mga kapatid sa ilalim nung namumuno ngayon na walang ginawa kundi bawal sila mag-alis na sa ulo na yung lahat puro bawal sa kanila. Kontrolado sila ng government po. Pag hindi sumunod, patay. Pag hindi sumunod, patay. Nagrarally, patay. Ilan na napatay sa rally? Hindi ako nagkamali, nasa 30,000 yata. Open fire, binaratan yung mga tao. Ganun katindi sa bansang yan. Now, I will bring great disaster upon the people of Elam, said the Lord. Matinding disaster ang bibigay ko sa Elam o sa ngayon ay southern Iran. Next. Then their enemies will chase them with a sword until I have destroyed them completely. Wawasakin ko sila ng todo talaga. Dudurugin ko talaga. Alam niyo yung salitang shatter, Iran, military political force, ibig sabihin po noon ay decisive defeat ang mangyayari sila sa US o yung pinaka matinding katalunan ang mangyayari sa kanila. Madudurog po talaga sila. Why? Ang Diyos na po ang nagsabi kung i-relate natin yung nangyayaring yan. Kasi ako rin nagtataka. Bakit ganun katindi ito US? Para walang awa ito. Durog na dinudurog pa. Durog na dinudurog pa. Why? Maaring ito ang kasagutan. Ang Diyos mismo ang nasa likod po nito. Sasama daw siya sa kalaban niyan. Di sinasamahan niya yung mga bumabanat yan para madurog talaga yan bansang yan. Yun ang ibig sabihin po. Now, sa Jeremiah 49:38, tingnan niyo maigi. I will set my throne in Elam. Diyan nalilito iba. Akala ko ba kalaban ng Lord niya, ba yung throne niya ilalagay niya sa Elam o ilalagay niya sa Iran? Says the Lord, and I will destroy its king and officials. I will set my throne in Elam. The setting of God's throne signifies His dominion and the execution of His will. Hindi sabihin, uupo siya sa trono, doon siya sa Elam, doon siya sa Iran, o hindi po ganon. Doon nagsisignify yung power niya, yung authority niya over Iran, na ganun ang gagawin po niya. Doon sa kalooban niya, kung ano yung kalooban niya. In biblical context, the throne often represents divine rule and judgment. Yun ang ibig sabihin po ng throne po doon. Hindi uupo siya, kundi judgment. Divine judgment ang mangyayari dyan sa bansang yan. Yan po nakalagay sa Isaiah 6:1, Revelation 4:2. Kayo na lang bumasa po. Ngayon, may binanggit doon. I will destroy its king and officials. Tatanungin ko kayo, napatay na ba yung namumuno sa Iran? Patay na. Ilan ang kasamang opisyal? Ang dami. May sumunod pa ulit, 17 yata, puro opisyal, patay pa din. Hindi pa rin tigil doon. Yung kaisa-isang opisyal nila, na namumuno, mapit din, nagsasabing patayin yan, pinatay pa din.
At yung mismo namumuno doon sa Navy nila, na magaling po doon sa gera pagdating sa Navy po, pinatay pa din. Why? Ang sabi ng Lord, I will destroy its king and officials. Lahat ng opisyal niya, babanatan daw. Ngayon, nangyayari. Hindi ko sinasabi ngayon yan. But, come to think of it. Kayo mag-isip, bakit lahat ng opisyal ang tinatarget ng Israel? At inunay namumuno yung pinaka-king nila, pinaka-hari nila, yung ayatollah nila, yun ang inuna. Pagkatapos yung lahat ng opisyal, binanatan. Nakasulat sa Bible. Ano nga ibig sabihin niya? Ayoko sabihin yan, pero kayo na ang humatol. Verse 39, ito bawi. But it shall come to pass in the latter days, I will bring back the captives of Elam, says the Lord. Lahat ng captives sa bansang yan ay ibabalik niya. Ano sabihin nun? Ito po yung spiritual reformation. Iran's conversion. For your information, marami po nakakonvert na Iranians dahil sa nangyari pong yan. Marami po. Ang dami nagpapatotoo. At sa YouTube, andun nagpapatotoo. Talaga mga Iranian sila, na-translate lang sa English yung salita nila. Nakakonvert sila, nakilala nila si Jesus Christ po. Dahil dyan sa nangyari niyan. That means, yung pong nangyaring yan ay naging blessing in disguise sa spiritual doon sa mga mamamayan. Dahil kinahabagan ng Lord yung mga mamamayan dahil alam niyo, walang kasalanan yung mamamayan. Kaya nakikita niyo binabanatan ng US, puro military. Hindi nila binabanatan nyo kung tinutulungan pa nila. Yung mga mamamayan po, tinutulungan pa nila. Dahil pinipreserve ng Lord talaga yung mamamayan dahil alam nila walang kasalanan yung mamamayan. Ganun ang Diyos po natin. Kaya pag wala kang kasalanan, ipipreserve ka ng Lord. Teachaking ko sa'yo. Ibig sabihin ito, yung nangyayari ngayon sa Iran, behind the scene, spiritual battle po. Ba't ko sinabi? First, of course, because of the prophecy of God to Elam or Iran, nagkaroon ng prophecy kanya-ganyan. Ang second po, kanya ko sinabi, spiritual battle, Daniel 10, 12 to 13. Then he said to me, do not fear, Daniel. Sabi ng angel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard. Narinig ka na. And I have come because of your words. Kaya ako nandito, angel, dahil sa words mo. Next. But, kaya lang, the prince of the kingdom of Persia. Ano Persia? Modern Iran. The kingdom of Persia, modern Iran, withstood me 21 days. And behold, Michael, the archangel, one of the chief princes, came to help me, for I had been left alone there with the kings of Persia. Mga hari ng Persia. Persia is Iran. The kingdom of Persia is the kingdom of Iran. Persia is Iran in the modern day. King of Persia means king of Iran in the modern day. That means behind that battle is the spiritual battle between the good and evil one. Meaning, Persia or Iran, modern Iran, is the stronghold of spiritual darkness. Matindi po spiritual darkness dyan sa lugar na yan. Kung ang invitation po ay ganun katindi po ang devil po sa lugar na yan. Hindi na po kailangan interpret Nakikita na natin. However, tension and conflicts rising in the Middle East involving Russia, Iran, maybe China and North Korea someday, sasali yan against US, Israel, Europe, and Asia. Isasama-sama yan. Now, I'm not talking about war, but tension or rumors of war. Girian yan, duruan yan. Or maybe war in some of those countries. Maaaring matuloy ang war. Like, for information, ang China po, nakaporma na sa Taiwan. Binalaan na tayo. Huwag kayong makikialam, Pilipinas, tsaka US, pag binanatan namin ang Taiwan. Sinabi mismo nila, sa bibig nila lumabas may po, sa spokesperson nila lumabas. Huwag makikialam, Pilipinas, huwag makikialam ang state. Otherwise, sabi, huwag kayong maglaro ng apoy ka, masusunog kayo. Yan ang sabi ng China. That is a threat. Matatakot mo ba US? Kita mo ang ginawa sa ano? Yung pwedeng takutin na US. Lalaban at lalaban yan. Hindi natin alam kung ano magyayari. Pero sabi ko sa inyo, pag wala kang kasalanan, wala kang dapat ikatakot. Bahala ang Diyos sa'yo.
Sa katunayan, diyan mo nga makikita at mapapatunayan, may Diyos ka. Diyan mo makikita, mapapatunayan, buhay ang Diyos mo. Basta wala ka lang kasalanan. Naunawaan natin? Kung nangyari yan, the problem is, the end is not yet. Hindi pa rin po. The rise of global peace and the Antichrist, lulutang muna yan. Magkakaroon ng peace. Artificial peace. Magkakaroon po. Mapapayapa yan. Shhh. Parang alo ng lakas, ang lakas, biglang, shhh. Biglang payapa. But the problem, 1 Thessalonians 5:3, for when they say peace, safety, peace na, safety na, then sudden destruction comes upon them. Darating bigla ang kapighatian, katulad na isang babaeng nagle-labor. Ganun katindi. Pag sinabi nagle-labor, yung mga anak na, hindi yung 1 cm, 2 cm, hindi po. Hindi ko pinakadulong cm na yan. Yung lalabas na yung bata mismo, ganun kahirap ang datanasin yan. And they shall not escape. Walang makakaligtas yan. Lahat na naiwanan sa rapture, tapos ka dyan. Dadanasin mo yan. Kaya nga nagsusumikap tayo masama sa rapture day. Nagsusumikap tayo masama sa rapture day. Dahil ganyang kahirap. Ngayon pa lang, pamasahe pa lang ang tumaas. Oil pa lang ang tumaas. Tumaas na pamasahe, tumaas na bilihin. Balita ko, may sinabi, may baboy daw, abutin ng 500. 500 per kilo, baboy. At pwede mangyari. Sa biglang taas na yan. Naalala ko yung Revelation 6, yung white horse, no, pale. It's a pale or white horse, if I'm not mistaken. Na ibig sabihin noon, yung sweldo mo sa buong maghapon, parang, hindi pa kasi ang pagkain mo para sa sarili mo. Di lalo na sa pamilya mo, wala na. Ganun kataas mangyayari ang bilihin. Hindi ko sinasabi ngayon. But it might be na mag-umpisa yan. Sa ganyan, pag hindi na areglo tong sa oil na ito. It might be. But, you don't need to worry. Hindi kayo dapat mag-alala. No worries dapat. Worry-free tayo dapat. You know why? Matthew 24:32. Now learn this parable. For the fig tree, when its branch has already become tender and puts forth leaves, and you know that summer is near. Lahat na nagsasabing verse na ito has to do with the coming of the Lord. The world has seen from 1948, naging modern nation sila, ang Israel. Doon sila nag-start, mag-bloom, umangat, tumingala na maraming bansa. Tulad na sabi ko sa inyo kanina. Hindi tinitingala sila, hindi dahil sa respeto sa kanila. Hindi dahil sa alam nila na may pera. Alam nila ang Israel ay may langis. Alam nila matindi ang military forces niyan. Kinatatakutan na Israel po. Now, in Matthew 24:33, so you also, when you see all these things, pag nakita nyo na, yung gera, lindo, lahat na yan nakita nyo, at yung fig tree, yung Israel, nakita nyo ng ganyan, nag-bloom na, at ang Israel ay umasenso na, at lumakas na, nakapag-gera na, at sila ngayon na malalakas na sila, at maayos na sila, then, know that it is near at the doors. Malapit na. That is the imminence of His coming. Yung pagbabalik niya ng bigla siyang darating. Any moment, darating siya. Kaya sabi ko sa inyo, ganun katindi na po ang panahon ngayon. Kaya wag na kayong magbiro. Dahil pag, minsan tatalakayin ko yan, yung mga left behind. Pag naiwanan ka sa rapture, anong mangyayari sa'yo? Napakatindi ng left behind. Napakatindi. Kasi may mga churches na naniniwala, wala raw may iwanan, lahat daw ng Kristiyano mararapture. Sino may sabi sa'yo? Hindi po totoo yun. Marami may iiwanan. Pag hindi nagbago, marami may iiwanan po. Kanya kailangan po, magbago talaga tayo. At ngayon pa lang, dapat talaga aware na tayo sa pagbabago natin. Now, aabutan ba natin ang rapture day? Yan ang tanong ngayon. Matthew 24:34. Assuredly, I say to you, this generation, take note,
this generation will by no means pass away till all these things take place. Ito yung generation na ito ay hindi mamamatay hanggang sa mangyari lahat ng bagay na yan, pati yung signs of victory na yan, pati pagbabalik ko ay nandiyan dyan. Mangyayari yan, makikita nila. This generation. Tanong, sinong generation ang sinasabi ng Lord? This generation dito, may iba't ibang interpretation ang mga scholars, ang mga commentaries. Sa iba po, this generation ay yung generation while he was saying this will see the destruction of Jerusalem. Habang sinasabi niya, yung generation na yun. Yun po interpretation na iba. Ngayon, para mabilis tayo, diretsuhin na natin. This generation referring to the generation alive when the end times events are actually occurring. Tagalogin natin. Itong generation na to ay yung lakat ng generation buhay habang nangyayari mga signs na yan, kasama yung lahat ng generation na yon. Nakunuhan po natin. Yung mga signs na yan, yung lindol, yung, di ba noong pa may lindol na, panahon pa ni Jesus, may lindol na, yung generation yun, nakakita yun. Sumunod na yan, namatay sila, mga apostoles naman, may lindol, may gera din noon, nakita nila yan, yung fig tree, ganito na, nakita din nila. Sumunod doon, namatay apostoles, yung mga sumunod doon, nakita nila, yung sumunod doon, nakita nila, sumunod doon, nakita, sumunod generation, hanggang sa dumating sa generation natin. Naunawang po natin. However, ang maganda sa generation natin, kung yung ang pag-bloom o pagpamumunga ng Israel ay noong 1948, nung ginawa silang nation, ang laki ng laban natin. Ba't ko sinabi? If 1948 mark the beginning of Israel's blooming and putting forth leaves and bear fruits because of its strong economy and powerful military equipped with modern sophisticated weapon, kung yun nga yun, kung yun nga yun. May sinabi sa Psalms 90 verse 10. The days of our lives are 70 years. Pagka 70 lang daw, buhay ng tao. And if by reason of strength, kung malakas ka naman, abot ka na 80. Dudugtungan ko yan. Nangyayari. Kung mas malakas ka pa sa 80, aabot ka pa na 90. At kung malakas ka pa sa 90, abot ka ng 100. Kasi meron ka kita, inabot 102 na nga eh. Lumagpas pa sa 100, may 120 pa eh. Ngayon, sino may gusto umabot ng ganun? For it is soon cut off and we fly away. Ang gusto ko linawin dito, ang buhay ng tao, 70 to 80, 80 kung malakas, higit pa. Kung ang buhay ng tao ay 70 to 80 and more pa, at ang Israel ay namunga noong 1948, doon nag-start ang pamunga nila. Doon nag-umpisa pa pamumunga nila. Na ibig sabihin, andun na pagbabalik ng Lord, malapit na pagbalik ng Lord, and the moment dadating ang Lord, lumilitaw from 1948 pataas ay pwedeng abutin po ang rapture day. Aabutan po. Kahit 70 ka na ngayon, umabot ka pa ng 80 pataas, pwede mo pa rin abutin ang rapture day. Aabutin mo pa rin ang rapture day. Kung yun nga ang interpretation niya. Pag ito yung sinasabi ko ay natupad, take note ha, pati kayo nanonood sa television. Alam ko marami sa inyo hindi naniniwala dyan. Pero marami rin po naniniwala dyan. Di tayo nag-iisa dito sa istan na yan. Marami po yan na may istan. Pag ito yung sinabi ko ay natupad, marami may iwanan sa rapture day. Dahil sa sobrang pagsunod sa technicalities sa Bible. Tandaan niyo po yan. Lahat na ma-technical sa Bible, hindi susunod dyan eh. Hindi susunod. Kaya marami po ang may iwanan. Kaya ako nang sasabi sa inyo, yung patuloy na pagtaas ng intensity ng science, ibig sabihin ay, nandun na tayo sa sinasabi ng Lord sa Matthew 24:33. Ano sinabi niya ganoon? That it is near at the door. Andun na po, na any moment, darating ang ating Lord. Kaya in other words, binanggit ko na kanina yan, aabutin na niya. Nasa 80 ka pataas, aabutin po ng rapture day. Kaya ang bilin ng Lord sa atin, Matthew 24:44, therefore, dahil nga, alam nyo na ito, you also be ready. Maghanda na kayo, for the Son of Man is coming an hour you do not expect. Sa oras hindi mo inaasahan, dun darating ang ating Lord. And for information, kung di ako nagkakamali,
Ayoko sabihin kung anong religion, pero malaki yung religion ito. Sa America, 1/3 na lang naliliwara sa rapture. Ibang pastor doon, di na naniniwala sa rapture, bro. Nagsawa na po, nag-escapers. Pero ako, magmula noon, ma-convert tayo 1984 hanggang ngayon po, naniniwala ako. Any moment, darating ang ating Lord. Any moment, darating ang Lord. Sila Paul naniwala, sila Peter naniwala. Hindi dumating ang Lord. May nangyari ba sa kanila? Wala. Ligtas pa rin sila. So ano masamang maniwala? Maniguro ka na. Doon ka na sa maniniwala kasi hindi ka maniwala. Handa na. Be prepared! Handa tayo. Ready tayo dapat. Paano tayo magiging ready? Luke 18:8. Sa pagbabalik ng anak ng tao, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? May abutan pa kaya akong nananampalataya sa aking pagbabalik? Ano ibig sabihin nun? Ang faith, ang bantayan ninyo. Tulad ng sabi ko sa inyo noong nakaraan, ngayon po inaalog tayo. Economically, inaalog tayo ngayon. Isi-shake ngayon. Oh, the whole world is being shaken economically. Sinishake talaga ang buong mundo po sa ngayon. Huwag ka magpapaalog. Kahit kasi iba, tumaas na yung gasolina. Magiging 100 yan, magiging 100. Baka maging 200 pa yan eh. Tatanungin ko kayo. Ang gasolina, magkano nag-start? Sabi po ng tatay ko, 10 centavos lang per liter. Naging 20. Naging 50 centavos per liter. Ano nangyari sa mga, sabi, tumaas na, 50 centavos na, ano nangyari? Mura pa rin bilihin nun, okay lang. Naging 10 pesos, naging 11 pesos, naging 20 pesos, naging 50 pesos. Ano nangyari sa mga tao? Andiyan pa din, nabuhay pa din. Lalo Kristiyano, nabuhay pa rin tayo. Ngayon, natakot tayo, magiging 56 tayo, magiging 16 gasolina. Di ba tumaas na 60 yan noon? Ano nangyari sa atin? Andito pa rin tayo, nabubuhay pa rin tayo, pinakakain pa rin tayo ng Diyos. Ano yung kakatakot mo? Ay sinabi, ang gasolina, abot na 100. Yahan mo siya. Wala tayong oil. Ang magagawa natin? Ang oil natin, coconut oil lang eh. Wala tayong magagawa dyan. Sige, diretso lang tayo. Ano gagawin natin? Alam niyo kung magandang gawin? Diskarte lang. Imbis na reklamo, takot. Diskarte. Tumaas ang oil tataas ang bilya. Baboy, 500 Okay, walang problema dyan. Utak kayo, Lord, bigyan mo ako ng wisdom paano ako magsa-sideline, Lord. Bigyan mo ako ng sideline, bigyan mo ako ng sideline, bigyan mo ako ng sideline. Yun, sumideline ka. Mag-sideline ka, trabaho dito, trabaho doon. Huwag ka mamili ng trabaho. Huwag ka mamili ng sideline. Ay, tagalinis ka, di bale, basta kikita ko. Yan, ang madiskarte. Gusto ko yung sideline, Lord. Gusto ko yung online lang, Lord. Saka gusto ko yung sa oras ko. Huwag ka na mag-sideline. Kasi, Lord, sideline, kahit ano yan. Basta libre oras mo, sige, sideline. Huwag kang mag-asaya ng oras. Mag-sideline ka. Habang nakatutok ka sa gawain ng ating Lord. Ganun kasimple lang. Titsaking ko sa inyo, 101% makakaraos ka. At pagtunog ng trumpet ng Lord, boom! Kasama tayo, iangat ng Lord. Kasama tayo sa lubungin ng Lord. Kasama tayo mga kapatid. Ligtas na tayo, naka-escape tayo. Wala na tayo sa kahirapan. Ay, kahirapan ng mundo, huwag niyo ng pagtakahan. Yan na talaga, papunta na yan dyan. Given yan. Walang pwedeng pumigil dyan. Ang sa atin lang po, faith. Faith na any moment, the trumpet of God will sound and the church of God will be caught up. Yun ay hinihintay natin. The rapture day, the rapture day, the rapture day, the rapture day, the rapture day. Come on, choir. Awit tayo. Woo! There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you over there, in that home beyond the sky. Such singing you will hear, never heard by mortal ear, will be glorious sight to declare. When God's own Son will be the leading one, in that meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by.
Purihin po ang Diyos. Una po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa lahat po natin mga first-timers na nakarating po sa ating pong gawain ngayon. Tunay po na sabi nga, wala pong aksidente pagdating po sa ating Panginoong Diyos. This is no accident na ang inyong mga paa ay kayo po idinako sa lugar ng panambahan ngayon. Alam niyo po, narinig natin ang napakagandang message ng Lord sa atin kanina. Ito po ay tungkol sa mga bagay na huling mangyayari. Marami po na nagkakaroon po ng pagdududa, pero ito po ang buong katotohanan pag pinag-usapan po ang Bible. Talaga po na mga bagay nito ay nangyayari, pero pinakamaganda po sa lahat, kasama po natin ang ating tagapagligtas. Pagkakasama po natin siya sa lahat po ng bagay na ito, wala po tayong dapat ipag-aalala. At alam niyo po ba, ang sabi nga po sa John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world," na nagbigay po siya ng isang solusyon at ang binigay po niyang solusyon ay ang kanyang bugtong na anak. Siya po ay nagkatwang tao at ang pangalan po niya ay si Jesucristo na kung sino man maniniwala kay Jesus ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. So ang tanong po mga kapatid, ano po ba ang pinapaniwalaan o ano ba ang dapat napapaniwalaan kay Jesus Christ? Ang sagot po dyan ay yung gospel po niya. Yung gospel po ni Jesus. At saan naman po natin makikita? Pag sinabi pong gospel ni Jesus Christ, ay makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Basahin lang po natin, "Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you." Nagsasalita po dito si Apostle Paul, "which also you received and in which you stand." Kayo ay tumatayo dito sa gospel na ito. "By which you also are saved." Ayan. Kaya ang gospel po ay nakakapagligtas. "If you hold fast to the word which I preached to you, unless you believed in vain." Kung ikaw ay hindi naniwala o ikaw ay nagkaroon ng pagduruda, ay hindi po nagkakaroon ng kaligtasan. Yun lang po ibig sabihin ng verse 2. Now, ano po yung gospel? Napakalinaw sa verse 3. Sabi po ni Apostle Paul, "I delivered to you, first of all, that which I also received." Tinanggap ko rin itong gospel na to. Tinuro din sa akin to, sabi po ni Apostle Paul. "That Christ died for our sins according to the scriptures." Yan po ang una. Ang ikalawa, "and that He was buried." At ang ikatlo, "and that He rose again the third day according to the scriptures." At itong gospel po na ito, mga kapatid, hindi lamang po ito pinapaniwalaan. Ito po ay sinusunod. We have to obey the gospel. At paano ko naman ma-obey ang gospel? According dito sa 1 Corinthians 15, 1 to 4. At yan po ay matutunghayan po natin dito po sa Acts chapter 2, verse 38. Ito naman po ay isinigaw po ni Apostle Peter. Basahin po natin. "Then Peter said to them, Repent, kayo ay magsisi, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost." Kanya nga mga kapatid, ang gospel po ay namatay po si Kristo, inilibing si Kristo at siya'y nabuhay. At dito po makikita natin sa Acts chapter 2 kung paano po natin susundin yun at hindi lang papaniwalaan. Pag sinabi pong namatay si Kristo, ibig sabihin po, tayo po, meron din po tayong papatayin sa sarili natin. At iyan po ay yung kasalanan na dala-dala natin, naiisip natin, nagagawa natin, nasasabi natin. Kinakailangan po natin ipagsisi. Alam niyo po ba, pag ito po ipinagsisisi natin, ito po ay kahalintulad na tayo po ay namatay. Parang yan din po yung pagkamatay ni Jesus Christ. At pangalawa po, tayo po'y magpapabautismo sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Hindi po sa pangalan to ng iglesia at lalong hindi po sa pangalan ng pastor. Bakit daw po tayo magpapabaptize? Para remission o mawala po itong kasalanan nito. Mabura ang kasalanan. Yan naman po, pag tayo po'y nagpabaptize, yan naman po ay kahintulad ng burial ni Jesus Christ. Kaya nga, pag tayo ay nagpabaptize, sinunod na natin yung pangalawa. Una, pag nagrepent, sinunod natin yung una, yung death to sin. And then, pag tayo naman po ay nagbabautismo, sinunod po natin yung pangalawa po, yung burial ni Jesus Christ. At pangatlo, pinakasobrang ganda sa lahat, pag tinanggap po natin ang Holy Spirit, mga kapatid, sa pamamagitan po ng baptism or infilling ng Holy Spirit, yan naman po ang Holy Spirit,
Yan ang tutulong sa atin upang magkaroon po tayo ng bagong buhay. Sa araw-araw na magigising tayo, ang Holy Spirit, who is the Spirit of Jesus Christ, ang makakasama po natin upang tulungan tayo sa pang-araw-araw po nating bagong Christian na journey natin. Kaya sa oras na ito, kasama din po lahat ng nandito po ngayon sa Astrodome, kumari lamang po, kayo po ay yumuko, pumikit, at kung may papaisip sa inyo ang ating Panginoon na parang kasalanan na bitbit po natin sa buhay, ito po yung unang bahagi, ang repentance. Kailangan po natin itong ipagsisi. Kasalanan ba ito sa pamilya? Kasalanan ba ito sa kapwa? Kasalanan ba ito sa trabaho? Kasalanan ba ito sa sarili? Kung ano man. Kasalanan ba itong naiisip? Nasasabi, nagagawang paulit-ulit. Hingin natin ang tawad sa Diyos natin. Diyos ko, patawarin mo ko. Linisin mo ko. Bigyan mo ko ng lakas upang malapit ka nang babalik at gusto ko itakwil ko na itong mga kasalanan na to. Panginoon Diyos, ibaba mo rin po, Panginoon, sa kanila ang kalinisan. Cleanse them, O God, by your word. Cleanse them by the power of the Holy Spirit. Cleanse them right now, Lord God. Ano man na naisip nila ngayon, Panginoon, igawad mo po, Panginoon, ang kapatawaran sa kanila. At sa mga sumandaling ito, mga kapatid, lahat po ng ating church mates, ay angat lang po natin ang ating mga kamay at itapat po sa kanila. Sila po ipapanalangin natin. Lahat po tayo, let's unite in this, magkaisa po tayo. Habang kayo po ay patuloy po na nagpa-pray, maaari po ba kayong sumunod po dito sa panalangin na to? Lahat po na nasa harap, susunod lang po kayo sa akin pong sasabihin. Panginoong Jesus, ako po ay nananampalataya sa inyo. Ako po ay nananampalataya sa inyo. Nagtatakwil ng aking kasalanan. Nagtatakwil ng aking kasalanan. At ayoko na pong manumbalik muli. Tayo ko na pong manumbalik muli. Ako po ay naniniwala Ako po ay naniniwala na kayo'y namatay, kayo'y namatay, kayo'y nilibing, kayo'y nilibing, at kayo'y nabuhay na magmuli. kayo'y nabuhay na magmuli. At sa oras ito, Panginoon, Sa oras na ito, Panginoon, ikaw ay aking itinatanggap ikaw ay aking tinatanggap bilang aking Savior bilang aking Savior and Master. and Master. Angkinin mo po akong ganap Kinin mo po akong ganap bilang iyong anak bilang iyong anak sa iyong kaharian. sa iyong kaharian. Salamat po Salamat po sa pagpapatawad mo sa akin. sa pagpapatawad mo. Salamat po Salamat po. at alam ko At alam ko, na tatanggapin ko rin ang regalo tatanggapin ko rin ng Holy Spirit. ng Holy Spirit. Itong aking samo at dalangin Aking samot dalangin in the name of Jesus Christ. in the name of Jesus Christ. Everybody say, Amen. Amen. Welcome po mga kapatid sa Iglesia ng Panginoon. Meron po tayong green flag. Makikita niyo po yung bandera na kulay berde. Sundan lang po natin upang mai-explain pa po sa inyo ng mas kumpleto ang Ebanghelyo po ng Panginoon. Maraming salamat po. Higit po kayong pagpalain ng Diyos mula ngayon sa araw na ito. God bless you po. As oras po na ito, here's our Pastor Norma for the offertory and announcement. God bless and to God be the Lord. Alright po, tayo po pinagpala ng Panginoon sa ating pong tinapik na ating mahal na bishop na kung saan tignan natin ang bansang Israel. Yan ang pinaka-fig tree na kung ano ang sinabi ng Panginoon sa mga propesiya ay unti-unti nang nangyayari at mukhang sa kapanahunan natin magaganap ang lahat ng mga bagay nito. Amen?
So ngayon po dadako po tayo sa ating pong offertory. 1 Chronicles chapter 16 verse 29. Give to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come before Him. Oh, worship the Lord in the beauty of holiness. Kanina po tayo po ay nag-worship sa ating Panginoon at napakaganda ng worship natin. Ngayon naman po tayo po ay maghahandog sa Kanya. Wala tayong ibang maibibigay sa Kanya, kundi ang ating mga sarili, kasama ng ating pagmamahal na tayo po'y patuloy na susuporta sa gawain ng Diyos upang lumaganap ang Ebanghelyo sa ating pong bayan. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran, walang sawang sumusuporta sa ating pong mga gawain. Alam po ninyo, few churches lang ang nagtuturo ng ganyan end times. At ang maganda sa end times na tinuturo sa iglesia na to, ay nakikita na natin ang nangyayari sa panahon ngayon. At nalaman natin na yung era na yan pala yung dating Persia na nung araw pa, kalaban na talaga ng mga Israelian. Hanggang ngayon, talagang nilalos ang Persian leaders at ang mga bagay na kung saan sinabi ng Panginoon ay nasusunod na unti-unti. Yuko natin ang ating mga ulo, let us pray. O dakilang Ama, maraming salamat po sapagkat ngayon nalaman po namin, Lord, ang nangyayari sa palipaligid. Kaya't hindi na po kami magtataka, Panginoon, kung bakit ganyan po ang nangyari sa Iran. Yan po ay nasa Biblia na at kaming lahat na nandirito mga Kristiyano ay nagmamasid at nakikiramdam, nag-iingat pero naghahanda. Dahil baka sa kapanahunan namin maganap ang rapture, Lord. Baka mamaya bigla na lang, Lord, magkaroon ng kapayapaan at bigla rin ang sudden destruction. Pero bago mangyari po ito, kukunin mo ang mga anak mo. Kaya tulungan mo kami, Lord, na manampalataya kami sa iyong salita. Na kayo'y babalik at kukunin mo ang mga nakahanda, hindi yung naghahanda. Kaya ipagkaloob mo po sa amin ang banal na Espiritu Santo upang kami po ay makasunod sa iyong dakilang kalooban because without the Holy Spirit, we cannot do anything, Lord. Kaya Ama, pagpalain mo ang inyong mga anak, hibus mo masaganang pagpapala ng Holy Spirit. Pagka kami may Holy Spirit, Panginoon, ang aming mga kaisipan, Lord, ay in line sa wish mo. Ganon din po ang mga pisikal na pangangatawan namin na bagamat nagkakasakit, Lord, ay patuloy mong ibabangon. Ibangon mo ang lahat ng mga may sakit dito. Ibangon mo ang lahat ng mga may emotional problem dito. At bigyan mo ng pananalapi ang walang pera, Panginoon, upang matususan ang lahat ng mga pangailangan. Dahil kayo may sabi, Lord, na walang anak ng Diyos na manghihingi ng pagkain, kundi bagkos kami pa ang tutulong sa iba. And Lord God, tinataas namin ang lahat, Panginoon, na lumapit sa harapan. Hindi lamang po sila ngayon nandirito magpapabaptize, kundi sila po ay makasama ng Panginoon sa paglilingkod sa inyo, sa pakikinig ng iyong banal na salita at magpupuri sa inyong harapan, Lord. Patuloy namin pinapanalang, Lord God, ang aming bansa, bigyan mo ng katalinuhan ng aming beloved President at ang lahat ng mga nasa ilalim niya upang patuloy na ma-maintain ang peace and order. At yung mga balita namin, Lord, na meron kaming source ng sariling gas. If ever na magkaroon ng problema sa gas, Panginoon, papangyarihin mo ang lahat ng mga sinasabi ng aming beloved President. Palayasin mo, Panginoon, anumang mga kaguluhan na nais na umentrada sa bansang ito. Ilayo mo kami, Lord, sa mga lindol na lumalaganap ngayon sa iba't ibang lugar. Ilayo mo rin kami, Lord, sa mga strong typhoons na yan na lumalaganap din. Higit sa lahat sa gyera, Panginoon, huwag mong pabayaan makarating sa amin ang gyera na yan. Ngayon pa lamang, Lord, ay tinataboy na namin yan, Lord, na hanggang doon na lang, Lord, at payapain mo muna po ito. And Lord God, payapain mo yung mga anak, doblehin mo ang pag-iingat ang bawat isa. Ilayo mo po sa lahat ng gawa ng kaaway. Patuloy mo pong bigyan ng lakas, Panginoon, ang aming beloved Bishop. Salamat po ng marami. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory.
A wonderful day in the Lord to our dear brethren. May we kindly have your attention as we share these important reminders. You may kindly refer to these complete details for online giving and Bible study offerings. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G-Code. Account name, Project G-Code Ministry. Checks payable to tithes. Account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen or mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to bring you these church updates to help us all stay spiritually filled. Let us seek renewal, reflection, and a deeper connection with God. Join our on-site worship service happening this Sunday at a new venue. See you at Ninoy Aquino Stadium at 8 a.m. We look forward to worshiping with you. To all Servants Force workers, please block the following dates for this year's Ministry Policy Orientation. April 13th, Monday. April 15th, Wednesday. April 17th, Friday. All 3 sessions will be held via Zoom at 7 p.m. Ready to grow in faith and purpose? Step into a Christ-centered journey at the next ABC Interactive Discipleship on April 22nd, Wednesday, 7 p.m. at Steel World Events Place. Registration fee is 1,000 pesos per head. Be part of something that will transform your walk with God. Hey 1FC-ers! The 1FC Lounge is open for your discipleship sessions. Come and enjoy a quiet, comfy space for your 1FC meetups. We're at the devotion area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there! The One Following Christ Discipleship program goes digital. Like, follow, and support our official 1FC pages on Facebook and Instagram. Find us at @1FC Discipleship and let's begin sharing our mission on a worldwide platform. Stay connected with us, follow JCTGBTG social media pages today, and help boost our online presence. Subscribe to our official YouTube channel. Don't forget to comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Facebook and Instagram and discover meaningful quotes and messages by following us on X and Threads. Follow the official TikTok accounts of our church and IDO4 for more inspiring content. We're also excited to introduce our broadcast channels on Facebook and Instagram. Stay updated on the latest church events, announcements, and reminders. Just scan the QR code to join. Be blessed as you listen to your favorite praise songs and be moved through heartfelt worship, wherever you are. Listen to IDO4 songs anywhere you like. On Shuffle TV, A to Z, Channel 11, Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m. Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, Friday at 12 o'clock noon, Saturday and Sunday at 6 p.m. Listen to IDO4 on One Radio. Stream IDO4 anytime on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and more. Put your God-given gifts to work for His glory. Join the Servants Force today. Volunteers and SF workers are especially needed for the Comrades team. Sign up via the QR code, website, or at the info area every Sunday. We are now hiring.
We are looking for qualified applicants for the following positions: OGEP Administrative Assistant, 1 FC Administrative Assistant. Here are other job openings. Interested applicants may send their resumes to HR department at jctgbtg.com.